Sedang
sa buhay ni Pastora Zenaida. Palakpakan po natin siya. Amen. So, magandang gabi po sa bawat isa. Hello, madlang Kristiyano! Anong sagot natin? Mabuhay kay Kristo. Amen? Hello, madlang people. Kasi hindi naman tayo Miss Universe. Amen? Hello, madlang Kristiyano, mabuhay kay Kristo. Paano dyan sa huli? Hindi yata kilala si Kristo. Ulitin ko po Hello, madlang Kristiyano, mabuhay kay Kristo. Palakpakan natin ang ating sarili sa lugar na to. Amen. Dito naman po. Tingnan mo nga yung katabi mo, nabubuhay ka ba kay Kristo? Bakit? Ilan yung nagsalita? Amen? Hello, madlang Kristiyano, mabuhay kay Kristo. Mabuhay kay Kristo. Amen. Kaya tayo nandito dahil kay Kristo. Alam niyo, sabi ni Pastor Boy sa akin, last month, July, sabi niya, mag-speaker ka, welcome mo yung mga campers. Sabi niya gano'n. Sabi ko, naku, hindi naman ako marunong mag-welcome. Di ang sasabihin ko lang, hello people, mabuhay. Ganun lang, welcome sa camp. Amen? So, ganun lang ang thinking ko. Pero 3 days ago, na naginip ako. 3 days ago, basta yung siguro Monday or Tuesday, na naginip ako, sabi mo nga sa katabi mo, na naginip si Pastora King. Ang napanaginipan ko, nagsasalita ako sa madlang people. Hindi ko alam, kayo pala yon. Amen? So, nung nabasa ko yung speaker ka ng gabi, naku, alam nyo ba yung prayer ko? Sabi ko, Lord, sabihin mo sa amin, Pastor Boy, na ako'y magtuturo. Prayer ko yan. Kasi hindi ako nagpipresenta, ayoko yung kayabangan nyo para sa akin. Sabi ko, Lord, bulungan mo siya. Sabihin mo, magtuturo ako kasi experience is the best teacher. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating mga sarili sa gabi na to. Tayo po ay nandito para alamin natin ang tamang kalooban ng ating Panginoong Hesus para sa buhay natin. Ulitin ko po yung sinabi ni Pastora Dayan, may pulpit pala, naghahanap ako ng pulpito. Pero okay lang, sanay naman akong walang pulpito. Amen? So, nasa na nga ba ako? Ano ba yung huli kong sinabi ko? Naku, nakalimutan ko na. Tapos na ako dun sa panaginip ko. Amen. So, eto na yung panaginip ko. Kasi, hindi naman ako marunong mag-welcome. Hindi sasabihin ko lang, hello, madlang people, mabuhay. Ganun lang. Welcome sa camp. Hindi po ako tinawag doon para magganon. Amen? Ang motto ng Rema, bawal pang mamatay. Kasi kailangan ka pa ni Kristo. Amen? So, ang ating pong topic ay napakaganda. Hindi na po ako magtatagal. 2 Peter chapter 3 verse 11. Pero bago ko po basahin yon, pinag-aralan ko ang Book of Peter. Ito po ay tumutukoy. Ang Book of 2 Peter ay tumutukoy sa mga unang mananampalataya. Uulitin ko po, taas po ang kamay ng unang mananampalataya. Ako, tataas ako. Ito ay tumutukoy sa mga unang mananampalataya, ang 2 Peter na ating pag-aaralan. Ito ay tumutukoy na nakilala na nila ang Panginoong Hesus, nalasap na nila ang kagandahan loob ng Diyos, nakita na nila ang kabutihan ng Diyos, pero sila ay tumalikod pa sa kanilang pananampalataya. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ayan.
Next na nakalagay sa Peter, sa book of 2 Peter, ito ay tumutukoy sa mga bulaang propeta. Yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos na salungat sa Biblia. Una, tumutukoy ito sa mga mananampalataya na matapos makilala, malasap ang kabutihan ng Diyos, sila ay tumalikod pa at ang tawag ni Peter doon ay yung kasabihan na ang aso, pag sumuka, ay kakainin pa. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yung mga taong tumalikod, nakita na kabutihan ni Lord, tatalikod pa, inayalon tulad ni Peter sa isang aso na matapos sumuka, kakainin pa ang suka. Next, ang nakalagay doon, katulad ng isang baboy. Ang baboy, paliguan mo man ang paliguan, pagkatapos maligo, saan pumupunta? O kayong sumagot, saan? Sa putik. Dito, saan pumupunta? Sa katayan? Sa putik. Diba? Nalinis na, pagkatapos, pumupunta pa sa putikan. And the book of Peter, 2 Peter, ay tumutukoy sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ito ay tumutukoy kung paano wawasakin ang mundo. Ito ay yung mga pangako ng Diyos na kapag tayo ay Kanyang kinuha o babalikan tayo ni Kristo. Makikita natin sa book of Peter kung paano natin itatalaga at kung saan tayo maglilingkod. At makikita din natin sa Peter, sa 2 Peter, kung paano persecutin ang mga mananampalataya. Taas ang kamay ng handang sa mga persecution. Sa 2 Peter chapter 3, bago ko po sabihin yung verse 11, makikita natin doon ang pinangako ng Diyos. Paano siya babalik? Paano usigin ang mga mananampalataya? Paano wawasakin ang mundo? Saan wawasakin ng Diyos ang mundo? Sa pamamagitan ng apoy. Sino po nakakaramdam ng init? Ang init na ng panahon ngayon, ano? At sa Hawaii, siguro ilang araw, yung fire nagsimula sa bundok. Imagine mo, wala namang apoy, pero sa sobrang init, nasunog ang kanilang kabundukan, bumaba hanggang sa kapatagan, maraming bahay ang nasunog, maraming tao ang namatay. Tingnan mo nga yung katabi mo, handa ka bang mamatay? Maraming mga tao sa Peter ay nililibak nila. Totoo ba na darating ang Kristo na ipinangako? Alala ko yung kuya ko, patay na lang yung kuya ko eh. Buti na lang bago namatay na patanggap. Sabi niya sa amin nung 1990, sabi niya, parating yung ipinangangaral na malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Nasaan si Hesus? Bata pa ako, naririnig ko na yon na darating na si Jesus. Sabi ng kuya ko, nilibak kami noon. Yung kuya kong panganay, namatay na siya. Ngayon, nasa langit na siya. Kasi bago siya natigok, tinanggap niya si Kristo. Parati niyong sinasabi, pangaral kayo ng pangaral, na malapit nang dumating si Jesus na inyong pinapangaral. Nasaan yung Kristo na inyong pinapangaral? Nung mabasa ko ang Book of Peter, umiyak ako kasi yung sinabi ng kuya ko nakalagay doon. Nakalagay po doon. Sabi ko, kuya, biblical pala yung sinasabi mo.
At sa Peter nakalagay doon, sa Book of Peter nakalagay din doon, ang isang araw sa Diyos ay 1,000 years sa atin. Tama ba? 1,000 years. Dito sa mundong ating ginagalawan, ay isang araw lang sa Diyos. Just imagine, one day lang sa Lord. Pero sa atin, ay 1,000 years. Pero ang dami nang nagaganap. Amen po ba? Kaya ko tinanong kayo kanina, sino dito yung first time na nag-come? Huwag po kayong mahiya. Hindi naman kayo lilibakin eh. Hindi naman sasabihin sa inyo, oy, first time pala niya. Amen? Oh. Sa Peter ay nagbabala, ipinakita ang mga persecution na magaganap para sa mga mananampalataya sa huling araw. Sa Peter nakalagay, sa 2 Peter nakalagay, kung paano gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Nakalagay din dyan ang pangako ng Diyos. Kaya nababalam ang kanyang pagdating. Dahil ang ibig niya, ikaw at ako at ang ating sambahayan ay makakilala at maligtas ng ating Panginoong Hesus. Kaya nababalam ang kanyang pagdating. Kasi kung darating siya ngayon, sabi mo sa katabi mo, born again na ba yung nanay mo? Born again na ba yung kuya mo? Born again na ba yung pamilya mo? Hindi, di ba? Kaya binabalam ang pagdating ni Jesus na tinutukoy ni Pedro, the book of Peter. Kaya ang sabi doon sa 2 Peter chapter 3 verse 11, since everything will be destroyed in this way, think of the kind of holy and godly people you ought to be. Buhay mag-alala. Konti lang yung sermon ko kasi gabi na. Dahil alam natin na nakikita na natin ang nagaganap sa buong mundo, ang mga sign, ang mga pangitain, isang senyales na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Inibigyan niya tayo ng pagkakataon na magsisi, italaga ang buhay natin sa Kanya. Sabi ni Pastora Dayan, ikaw ay nandito dahil ang Diyos ay may plano sa iyo. Anong buhay ang pipiliin mo? At paano mo to itatalaga kay Kristo? Ngayon, alam natin na mga sign ay nakikita na natin na nangyayari na sa mundong ating ginagalawan. Amen po ba? Sabi mga sa katabi mo, tulog ka na ba? O gising ka pa? Dahil alam natin ang mga senyales na pagdating ng ating Panginoong Hesus. Para sa mga first time, nakakausapin ko sa gabi na ito. Anong buhay ang pipiliin natin? Si Kristo ba? O yung makamundong bagay? Alam niyo, may nakausap ako. 3 days ago, may nakausap ako sa telepono. Lagi siyang nagka-camp. Lagi siyang nagka-camp. The last attend ng kanyang believer's camp, nagpaalam siya sa akin. Sabi niya,
Imagine nyo naranasan na niya ang anointing ni Lord, ang kabutihan ng Diyos. Everything nakita na niya. Paalam siya, sabi niya, babalik na po ako sa aking pinanggalingan. Isang ka ba nanggaling? Sabi kong ganon. Kausap ko sa telepono, Believers camp yun babalik siya sa kanyang relihiyon. Kasi sa kanyang relihiyon, malaya siyang mag-inom. Amen? Malaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Babae itong tinutukoy ko. Lahat ng layaw ng kanyang katawan ay malaya siyang gawin kasi yun ang choice ng buhay niya. Tinalaga niya ang sarili niya sa ganong klaseng buhay. Ngayon siya po ay maganda ang trabaho, siya ay engineer, siya ay pinagpapala, ang laki ng sweldo niya. Alam niyo ba yun? Kasi sila yung, alam niyo yung mga solar, yung solar sa Chinese nang gagaling yan Chinese nang na-build yan And then 3 days ago, kausap ako. Alam niyo kung anong sinabi ko? I don't care sa pera mo. I don't care sa kayamanan mo. I don't care sa position mo. I don't care sa malaki mong sweldo. Bakit? I care for your salvation. Huwag mo akong silawin ng pera mo. I can serve the Lord without pay. Amen? Sinabi ko sa kanya yun. Di ako takot sabihin. Hinehele. Kahit mapera ka, kahit maganda ka, kahit marami kang alahas, kahit marami kang napapasaya, wala akong pakialam dyan. May pakialam ako sa kaligtasan mo. Hindi sila nakaimik. Takot. Anong buhay ang pipiliin mo? Saan mo itatalaga ang sarili mo? Sino ang paglilingkuran natin? Walang iba kung hindi si Jesus. Kaya nga tayo nandito Nagkakam. Hindi nakaimik yung kausap ko. Hindi mo ako makukuha sa pera mo, riregalohan ako ng pera. Hallelujah. Sabi ko, hindi mo kayang kunin ang pera mo. Kailangan ko yung kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kanino ka maglilingkod? Kay Kristo na tinanggap mo, kay Kristo na nagpakita ng magandang kinabukasan, kay Kristo na nag-ayos ng buhay mo. Sino ang pipiliin mo? Si Kristo o yung kayamanan mo? Sabihin mo nga sa katabi mo, sino yung pipiliin mo? Mabuhay o mamatay para kay Kristo. Nasusundan niyo po ba ako? Paalala sa mga lingkod ng Diyos, mga nag-commit ng buhay nila para itinalaga ang buhay nila para mag-worker. Tinalaga ang buhay nila para paglingkuran si Kristo. Ang hirap maglingkod, lalo sa mga manggagawa, kapag hindi mo narinig ang tinig ng Diyos kung ano ipapagawa sa iyo ni Lord. Meron po akong i-share sa inyo, ayaw ko sana itong i-share, pero gusto kong i-share. Gusto nyo ba?
Totoo? Dito po, gusto nyo ba? Hinahamon ko ang mga manggagawa ni Kristo. Taas uli ang mga worker. Oh, hallelujah. Gusto nyo po bang malaman? Para to sa mga lingkod ng Diyos na nag-commit, nagtalaga ng buhay kay Kristo. Walang atrasan. Sabi mga sa katabi mo, walang atrasan. Nang mag-mission ako sa Vietnam, nandun po kami sa basement. Ang aming host po ay Vietnamese. Narinig niya ang patungkol kay Kristo doon sa Amerika na hindi niya narinig sa kanilang bansa. Kasi ang bansa nila ay communist country. Tapos po uli ang kamay ng mga manggagawa, mga worker. Wala na talaga, natakot na. Amen. Sinabi ng Diyos sa kanya, go back in Vietnam. Ipangaral mo ang mabuting balita kay Kristo. At alam niyo kung saan ako umiyak? 1,000,000 Vietnamese ang isinend nila sa 1040 window para ipangaral ang mabuting balita kay Kristo. Sabi mo sa katabi mo, 1,000,000. Dami, Para ipangaral sa 1040 windows na hindi naniniwala kay Kristo. Ang ginagawa sa mga Vietnamese na nag-commit, dedicated sila. Pinupugutan ang ulo. Ikinukulong. Pinapersecute. Para kay Kristo. Iyak ako ng iyak, sabi ko, Lord, hindi ko nararanasan yun. Tapos po ang kami ng mga manggagawa ng mga taga-rema, mga worker. Nawala na. Mag-alala, hindi kayo pupugutan ng ulo. Kasi bago dumating yun, nag-back out na kayo. Amen? Iyak ako ng iyak, sabi ko, Lord, 1,000,000 missionary Vietnamese hindi natakot ipangaral ang mabuting balita. Pinapersecute, ikinukulong, pinupugutan ng ulo para kay Kristo. Para marinig. Kasi ang Muslim ay lumalaganap sa buong mundo. Sinasaturated nila ang buong mundo. Kung tayo ay double time, sila triple time. Para ipangaral ang Islam. Nandito tayo sa Pilipinas. Maraming kaluluwa nangangailangan ng kaligtasan. Mga manggagawa ni Kristo, mga pastor, mga worker, lahat-lahat ng naglilingkod sa Lord. Pag dumating ang mga testing and trials, committed pa ba tayo kay Kristo? Wala tayong makain. Maglilingkod pa ba tayo? Tayo. Pinapersecute tayo ng magulang natin. Back out ka na dyan. Wala nang mangyayari sa'yo dyan. Ay, ayaw ko na. Dapat pag naglingkod tayo kay Kristo, alam natin na malapit nang dumating ang Panginoon. Yung pamumuhay natin bilang mga lingkod ng Diyos. Hanggang saan tayo maglilingkod? Hanggang sa dumating ang Panginoon. Amen? Kaya ba natin yon? Wala nang nag-amen. Kaya ba natin?
Sa hulihan, kaya ba natin? Dito po, kaya natin? Sila'y mamatay, pugutan ng ulo, ibilanggo. Pero alang-alang kay Kristo, nangangaral sila ng mabuting balita para ang tao ay makakilala kay Kristo. Paglabas natin ng camp, di natin kayang iwanan ang mundo nating ginagalawan. Naiinggit tayo sa mga worker na hindi na nagwo-worker. Oh, marami ako nakikita, worldly na. My day. Ano ba yon? Yung alak na ano? Yung kulay blue. Sabi ko, hindi ako nakatiis. Tinawagan ko. Anong nangyari sa'yo? Bakit alak ang my day mo? Sayang naman yung pagpapagal mo. Amen? Sabi niya, Pastora, gusto ko muna po dito para masaya. Hallelujah. Gusto kong sabihin, na born again ka ba? Hindi na born again yun. Amen? Sabi niya, pero babalik din po ako. Ha? Gusto kong sabihin, huwag ka nang bumalik. Dininay mo na nga si Kristo. Amen? Alam natin na malapit nang dumating ang ating Panginoong Yesus. And then, 2 weeks ago, umiiyak ako sa Diyos. Nakaluda ko, kasi may prayer kami yung mundo ipagpe-pray, Pilipinas, 3 hours. Sabi ko, Panginoon, salamat. Ipinakita mo sa akin ang nangyayari sa labas ng bansa, ang mga Kristiyano na natutulog. Gamitin mo ako kahit sa panalangin. Mga lingkod ng Diyos, tayo ba'y handang mamatay? Ano ang pipiliin mo, italaga ang buhay mo? Kay Kristo o sa mundong ating ginagalawan? Sarap maglingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay huwag nating ipagpalit kahit sa kayamanan. Payayamanin ka din naman ni Lord Amen? Mga lingkod ng Diyos, iiwanan na kanilang paglilingkod because of money. Hindi po masamang maghanap buhay, pero lagi natin tatandaan. Kaya ka nandyan sa trabaho mo para ibahagi ang mabuting balita kay Kristo. Amen po ba? Kaya para po sa pagtatapos ng ating camp, Lord, hindi ako magbaback out. Gusto kong paglingkuran ka. Habang may buhay ako, maglilingkod ako sa iyo. Huwag tayong gigive up. Minsan dadaan tayo sa kawalan. Normal yon. Minsan yung pagkain natin, yung ulam natin, ganyan lang. Normal lang yon. Minsan nababagot na natin, haustos tayo, benta tayo ng benta na kung ano-ano. Para kay Kristo. Kaya mo ginagawa yan para kay Kristo. Kasi itinalaga mo ang buhay mo para kay Kristo. Pero wag nating iwanan ang paglilingkod natin sa Diyos. Wag nating takasan ang pagkatawag natin. Alam natin kung kanino natin dapat italaga. Mga first time na nag-camp, commit natin ang sarili natin kay Kristo. Hayaan natin siyang maghari sa buhay natin. Mga manggagawa ni Lord. Nahamon ako, sabi ko, Lord, the heart of the Father is soul. Kaluluwa lang. Wala nang iba pa. Hindi kaya pwede tayong gamitin ni Lord?
sa trabaho, sa mundong ating ginagalawan, sa eskwelahan, sa tahanan, para kay Kristo. Piliin natin, italaga natin ang buhay natin para kay Kristo. Kaya po ba natin yon? Taas ang kamay ng gagawin natin. Ako, tataas ang kamay ko. Ayan na, wala na talagang tumaas. Takot. Huwag tayong matakot. Kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama natin si Lord. Sarap maglingkod sa Diyos. Hindi kayang bayaran ng pera ang paglilingkod sa Diyos. Sabi ko sa kausap ko, I don't care sa pera mo. Pigit po tayo. I don't care sa kayamanan mo. I don't care sa malaki mong sweldo. Ang kailangan ko ay ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Hindi siya umimik. Sa mga manggagawa ng Diyos, talaga natin ang buhay natin kay Kristo. Don't give up. Kaya naman ang tao, lagi hanap buhay, kita-kita ng, hindi pa sa mga maghanap buhay, kailangan natin yon. Pero tatandaan natin, mamatay, mabuhay, para kay Kristo. Amen? May natutunan po ba tayo? Pwede po tayong tumayo. Okay. Sige po, pigit tayo. Habang ipinapakita sa akin ng Diyos, ang mga tao na pupunta sa impyerno, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, salamat, pinili mo ako. I'm not worthy to serve you. Pero ipinakita mo sa akin ang mundo na aking ginagalawan. Malapit na dumating si Kristo. Yung pamumuhay natin, kanino natin itatalaga ang sarili natin. Sige po, pikit po tayo. Makipag-usap tayo sa Diyos. The heart of the Father is soul. Sabi ko, Lord, salamat. Iyak ako ng iyak, nakaluhod ako. Mga manggagawa ni Lord, don't give up. Kailangan ka ni Kristo. Sabi ko, Lord, salamat. Pinakita mo sa akin ang nangyayari sa loob at labas ng bansa para magpursige na ipangaral ang mabuting balita. Sa mga manggagawa, usapin natin si Lord. Sabihin natin, Lord, here I am. Kahit nagtatrabaho ako, ang trabaho mo ay kongregasyon mo. Ay pangaral ang mabuting balita kay Kristo. Jesus, dari ka. Mga Vietnamese, pinupugutan ang ulo, kinukulong, binibilanggo. Pero alang-alang kay Kristo, pinapangaral nila ang mabuting balita.
ikaw ako. Kaya ba nating gawin yun? Konting persecution lang, konting galit ng magulang, konting hirap ng buhay na nararanasan sa field. Lord, ayoko na. Lalabas na ako. Huwag tayong lumabas kay Kristo. Kung tinawag ka para maglingkod, maglingkod ka. Don't give up. Kung tinawag ka ni Kristo na maglingkod sa Kanya, paglingkuran mo siya. Kung tinatawag ka ng Diyos na italaga mo yung buhay mo sa Kanya, talaga natin ang buhay natin sa Kanya. Huwag tayong matakot. Kasama natin ang Diyos. Maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Yesus, maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Habang inaawit po natin yan, sino po ang magtatalaga ng buhay kay Kristo? Malaya po tayong humakbang sa altar. Sasabihin natin, Lord, ang buhay ko'y para sa iyo. Hakbang po tayo sa altar. Nandito ang Diyos. Nandito yung anointing sa altar. Lord, itatalaga ang buhay ko sa iyo. Open po ang altar natin. Mga counselor, yung po ating mga counseling. Tulungan natin silang italaga ang kanilang mga sarili kay Kristo. Nahanap ang iyong kalooban, iyayakap ang iyong kalooban. Panginoong Jesus, maghari ka. Patuloy po nating tinatawagan ang pagtatalaga ng sarili natin kay Kristo. Lord, nandito ako. Ayokong masayang ang buhay ko.
Gusto kitang tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay ko. Maghari ka. Huwag natin sayangin ang buhay natin, maiksi lang yan. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Yesus, maghari ka. Maghari ka. Maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Yesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoon, nais namin italaga ang buhay namin sa iyo. Maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, walang matanda, walang bata kay Kristo. Kahit matanda, tatawagin niya para paglingkuran siya. Kahit bata, tatawagin niya para maglingkod sa Kanya. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Natawagan ko po yung mga kasama kong pastor, ipanalangin po natin sila. Tulong-tulong po tayo sa pananalangin. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Pag-pray po natin. Sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoon, nandito po ang iyong mga anak, lumalapit sa iyo. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, maghari ka, maghari ka, Panginoong
Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka
Aming Ama, maraming salamat sa kabutihan mo sa amin. Lord, walang bata't matanda sa iyo para hindi ka namin paglingkuran. Hindi ka tumitingin sa edad. Tumitingin ka sa nilalaman ng aming mga puso na mapaglingkuran ng aming Panginoong Hesus. Aming Ama, sa pagtatalaga ng buhay namin sa iyo, ito na ang pasimula na ikaw ay aming paglingkuran. Ito na ang pasimula na magamit mo kami para ipangaral ang mabuting balita sa aming Panginoong Hesus sapagkat malapit ka nang dumating. Ang bawat babae at lalaki na nasa silong ng gymnasium na ito, bigyan mo kami ng puso na maglilingkod sa iyo. Na kung kami nasumpungan mo, nadatnan mo, hanggang sa ikaw ay bumalik, naglilingkod pa rin kami sa iyo. Lord, hindi namin tatalikuran ang aming pananampalataya. Ano man ang mangyari, pipiliin ka namin para ikaw ay aming paglingkuran. Ang mabuhay at mamatay alang-alang kay Kristo. Sa mga kapwa ko manggagawa, sa kapwa ko naglilingkod kay Kristo, Lord, pag-alabin mo ang aming puso. May maramdaman kami o wala, still maglilingkod kami sa iyo sapagkat kami iyong tinawag, O Lord. Hindi namin ipagpapalit sa kayamanan. Hindi namin ipagpapalit sa material na bagay ang aming paglilingkod. Dahil ang lahat ng ito ay ibibigay mo sa amin kapag nasumpungan mo na kami naglilingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng puso na nagmamahal sa aming Panginoong Hesus. Isang puso na dalisay na itinalaga sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga campers na nagtalaga ng buhay sa iyo. Ikaw ang aming pupurihin. Ikaw ang aming luluwalhatiin. Ikaw ang aming dadakilain sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi ang aming mga sarili ang dapat maparangalan, kung hindi ang aming Ama sa langit na kung saan ay tumawag sa amin upang paglingkuran namin ang aming Panginoong Hesus. Salamat, Holy Spirit, sa pagkilos mo sa amin. Salamat, Ama, kahit kami nagkukulang, minamahal mo kami. Lord, kami mga lingkod mo. Masumpungan mo kami naglilingkod sa iyo hanggang sa ikaw ay dumating. Hayaan mo, Panginoon, anumang sitwasyon ng aming buhay, handa kaming mamatay alang-alang kay Kristo na aming pinaglilingkuran. Luluwalhatiin ka namin sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.